We are continuing our study in the book of Exodus chapter 8. And I entitled our sermon for today, for this first service, The One True God and the True People of God. Ang kaisa-isang tunay na Diyos at ang bayan ng Diyos. Naalala ho natin, going back sa ating pag-aaral, alam ho natin na sa Exodus chapter 5, verse 2, the first time nag-meet si Aaron, si Moses with Pharaoh, at binigay o pinadala o sinabi ni Moses at Aaron ang mensahe ng Diyos para kay Parao, para palayain ang mga Israelita. Ang hamon ni Pharaoh kay Moses at kay Aaron, sabi nila, and Pharaoh said, "Who is the Lord that I should obey His voice to let Israel go?" Sino ba itong Panginoon na ito? Para dinggin, sundin ko ang kanyang tinig at palayain ang Israel. I know not the Lord. Hindi ko kilala yung Panginoon na yan. Neither will I let Israel go. Kaya po sa chapter 7 last week, God began to reveal Himself to Pharaoh and the whole Egypt. But along the way, sa pag-aaral po natin sa mga darating na linggo, makikita ninyo, hindi lang nagpapakilala at nagpapahayag ang Diyos kay Parao at sa buong Ehipsyo, kundi nagpapakilala rin po ang Diyos, higit sa lahat, kay Moses at sa buong bayan ng Israel. We have learned last Sunday na intensyon, kalooban, kasiyahan ng Diyos na ipakilala ang kanyang kadakilaan sa buong mundo. Sa bayang kanyang pinili at sa mga bayan na hindi niya pinili. Nais lang ho ng Diyos na maipaalam, specifically in this instance, sa mayabang mapagmalaking Parao ang dalawang bagay. Una, na ang bayang Israel ay hindi sa kanya, kundi sa Diyos. Nais ipaalam ng Diyos kay Parao that Israel, or the Israelites are not your people, they are mine. Pangalawa, nais pong ipaalam ng Diyos kay Parao na siya lamang ang kaisa-isang tunay na Diyos, wala siyang katulad, walang papantay sa kanya, at wala ng ibang Diyos kundi siya lamang. Kaya sa umaga pong ito, as we study Exodus chapter 8, and I hope and I believe, binasa nyo na ho sa bahay. For some of you, na balitaan ko na nasa chapter 15 na ang pagbabasa ng iba. Advance. But in chapter 8, in this our study today, makikita ho natin ang tatlong katotohanan na siya po ay tanging iisang walang katulad at wala ng ibang Diyos. Do you remember our study last Sunday about the sovereignty of God? No, hindi po siya Diyos lamang ng Israel. Siya po ay Diyos ng buong sanlilikha. Hindi lamang siya Diyos ng planetang Earth, kundi siya ang may lalang ng langit at ng lupa. At wala na pong ibang Diyos, hindi katulad ng paniniwala ng Ehipsyo. Tatlong katotohanan po ang gusto kong ibahagi sa atin. Unaw sa lahat, because He is the one true God, He should be served by His people. Hindi o dinesenyo ng Diyos ang Israel para pagpalain ng Ehipto. Dinesenyo ho ng Diyos ang Israel para pagpalain niya. Hindi po sa Ehipto, kundi sa pangakong lugar. And we will be learning that all throughout our study in the book of Exodus. Kaya nga po yung pagpapakilala at pagpapahayag ng Diyos ay hindi lamang para kay Parao, kundi para po rin kay Moses at kay Aaron at sa buong Israel. At alam muna din natin na nais po ng Diyos sa simula't simula pa lamang maging nung una niyang paikipag-ugnay kay Abraham, na gusto po ng Diyos na ang kanyang bayan ay hiwalay sa ibang bayan. Now, He wanted His people to be a peculiar people. Alam mo rin natin, ang salita pong serve, in the Hebrew language, it means desired to be worshipped by His people. Nais ng Diyos
na siya ay paglingkuran o kaya nais po ng Diyos na siya po ay sambahin ng kanyang bayan. Remember this, every time we choose to worship or serve God, there will always be an opposing force from our enemy. Sa tuwing tayo ho ay nanaisin nating maglingkod o manambahan sa Diyos, lagi hong merong kukontra. Lagi hong merong pipigil. Lagi hong merong hahadlang sa ating pananambahan at paglilingkod sa Panginoon. Nakakalimutan natin madalas na tayo po ay may kaaway. At titiyakin ko sa inyo, hindi ang katabi niyong asawa ninyo o anak niyo o magulang ninyo o kaibigan ninyo. Ang kaaway po natin na hindi natin nakikita pero totoo. Ang kaaway po natin ay hindi ganun makapangyarihan katulad ng Diyos pero siya po ay tuso at matalino. Ang kaaway po natin ay hindi nag-iisa, meron po siyang mga kasamahan. Pero pakinggan niyo po ito, ang kaaway natin ay hindi katulad ng totoo at nag-iisang Diyos. Sapagkat ang totoong nag-iisang Diyos, siya po ay omnipotent, makapangyarihan sa lahat. Siya po ay omniscient, alam ang lahat. At siya po ay omnipresent, siya po ay nasa lahat. Siya po ay naroon man sa mang lugar, nandun kasama ho natin. At ang makapangyarihang totoong Diyos natin ang nangako sa atin na hindi na tayo iiwan at pababayaan man. Yan ang tunay, nag-iisang Diyos. No? Yung ating kaaway po, si Satanas, hindi po yan ang biyenan mo, hindi yan ang kapitbahay mo. Satanas, si Lucifer, kung siya po ay nasa Bacoor, wala po siya sa Kawit. No? Hindi na kailangan maging malayo pa. Because he is not omnipresent. No? Hindi na po nababasa ang ating mga kaisipan. No? Dahil siya po ay hindi omniscient. No? Ang ating kaaway po, no, ay limitado ho ang kanyang magagawa sapagkat hindi po siya omnipotent. Hindi katulad po ng ating Diyos, nag-iisang Diyos. Kaya tandaan ho natin, sa tuwing tayo ho ay sumusunod sa Panginoon, sa kalooban ng Panginoon, maglilingkod sa Panginoon, at mananambahan sa Panginoon, lagi pong gagalaw at hahadlangin tayo ng ating kaaway. Napapansin nyo? Okay kayong mag-asawa mula Lunes hanggang Wednesday or Thursday, pero pagdating po ng Biyernes, Sabado, kung kailan mananambahan kayo, umaaring kayo na umaga lamang. Nag-away kayo mag-asawa. Sino po makakapagsabi na totoo po yun? Dumarating ang problema, pagpapalapit na ho ang linggo o dumating na po ang linggo na umaga. Pakitaas pong kamay. Di ba ho? Sabihin niyo, itong asawa ko, kung kailan linggo, binibigyan ako ng problema. Kung kailan Sabado na ng gabi, eto, naiinis o nag-aaway kami, pero hindi nyo alam, behind it, may nangiinis. No? May nangiinis, may humahad lang, may gumagawa ng paraan para panghinaan ka ng loob at huwag kang maglingkod at huwag kang manambahan sa ating Panginoon. Now, sa ating pag-aaral, ang umahad lang sa paglilingkod at pananambahan ng Israel sa tunay at nag-iisang Diyos, walang iba kundi si Paraon. Pero sabi ng Diyos, hindi yan mga tao mo. Bayan ko yan. Hindi ko yan bayan. Lamang. No, kung maalala po natin sa Exodus chapter 4, verse 22, tinawag ng Diyos ang kanyang bayan. Sabi niya, they are my firstborn. No? Ang turing ko dyan, panganay. Sino po rito mahal na mahal mo ang panganay mong anak? Pakitaas ang kamay. Yan. Sino po rito, yung panganay mong anak, mahal na mahal mo, pero minsan nabibwisit ka, pakitaas ang kamay. O, di ba ho? Totoo naman ho. Pero, pagbalik-balik ta rin ang mundo, anak mo yun. Yun ang unang kaloob ng Diyos sa'yo. No, kung iba sa atin dito, iisa lang ang anak ninyo. Di ba? Wala nang mahalaga itong sinasabi ng Panginoon. Kay Parao, they are my firstborn. Wag mo silang pahirapan. Naririnig ko ang pagpapahirap na ginagawa mo sa kanila, ang pag-aalipin mo sa kanila, nakarating sa akin.
Kaya nga mga kapatid, sa tuwing tayo po ay tinatawag ng Diyos at nagdesisyon na maglingkod sa Panginoon sa kanyang biyaya, meron pong laging hadlang. Ang tanong dito ito, sino ang iyong amo? Ang bayan ng Israel, ang tingin nila, ang Panginoon nila, ang amo nila, si Parao. Okay? Lalo tigit ang mga taga-Ehipsyo. Pero sinasabi ng Diyos, ako ang nagmamay-ari sa inyo. Sa inyong mga buhay, sino po ang inyong master? Kung sino po yung sinusunod ninyo sa inyong mga personal, individual, araw-araw na buhay, siya yung Panginoon ninyo. No? Naalala niyo po sa Genesis chapter 4, verse 7? Bago pa lang pinag-iisipan pa lang ni Cain na patayin si Abel, pinag-iisipan niya pa lang. Binalaan po siya ng mabuting Diyos natin. Sabi niya, and if you do well, will you not be accepted? And if you do not do well, sin is crouching at the door. Its desire is contrary to you, but you must overrule it. No? Yung iniisip mo na hindi maganda, nandyan lang sa kaisipan mo, kumakatok ang kasalanan mo. Ang kasalanan, kumakatok sa pinto ng puso mo. Sa iyong kaisipan. Iniisip niyang patayin dahil po sa inggit at selos, iniisip niyang patayin si Abel na wala namang ginagawang masama sa kanya, kundi naglilingkod lang ng may katapatan sa Diyos. Naghahandog ng tamang handog, pero kinaiinggitan po siya ni Cain at balak pong patayin. No? Pakisabi po sa iyong katabi. Katulad ka ba ni Cain? Diba? Walang ginagawang masama sa iyo yung tao, no? Pero talikuran, pinapatay mo. Okay? Tandaan po natin sa bagong tipan, ang pagpatay ay hindi pisikal lamang. Ang paninirang puri, ang chismis, ay pagpatay sa tao. Naintindihan po natin? Lahat po ng mga marites na handa na magsisi ng kanilang kasalanan, magsabi ng amen. Don't take it lightly. Don't take it lightly. Diba ho? Ang problema ho, yung marites, nakakahawa at nanghahawa. Tama, mali. No, hindi ka naman involved doon sa sitwasyon, pero dahil nakwentuhan ka, kaibigan mo, naniwala ka na rin, ganun ka na rin sa isang tao na maaring galit o may sama ng loob yung tao, yung kaibigan mo sa taong yon, pero yung taong yung wala namang ginawang masama sa'yo, kundi pawang kabutihan pa nga ang ginagawa sa'yo, pero ganun ka na rin sa taong yon dahil ikaw ay kasamahan niya sa kanilang asosasyon. Ang asosasyon ng mga marites. Hindi ko pa pala napopost, no? By the way, wala pa, hindi ko pa napopost. Pasensya na ho kayo, busy kayo. Busy ako. Batas na ho. Mag-post ka ng chismis, magkwento ka ng chismis, batas na ho, makukulong ka. No? Madedemanda ka. Batas na ho ngayon yun. No? Pakisabi nga sa inyong katabi, kapatid. Sige, sabi niya, kapatid, handa ka na bang magpakulong? No? Napaka delikado. Pero higit sa lahat, yung kulong parusa ng tao eh. Pero ang nakakatakot to, yung parusa ho ng Diyos. Na alam mo natin sa aklat ng Kawikaan, may 7 kasalanan na nagalit ang Diyos. At ang ikapito, sabi ho ng Biblia, kinapopuotan ng Diyos. Ano po yung ikapito? Ang taong gumagawa ng pagkakahiwa-hiwalay ng mga kapatiran. Balik ko tayo sa kwento ni Cain at ni Abel. Di ba? Binalaan siya ng Diyos. Ang sabi ng Diyos sa kanya, its desire is contrary to you, but you must rule over it. Sino may kasalanan? Ang Diyos o si Cain?
Sino may kasalanan po? May kasalanan ba si Abel sa handog ni Cain? Hindi ho eh. Sabi nga ng Diyos kung tama ang puso mo, tama ang handog mo. At kung tama ang handog mo, tatanggapin ko. Pero kung mali ang puso mo, mali ang handog mo. Kaya hindi ko matanggap ang handog mo kasi mali ang handog mo. Remember this, so God will never compromise with our sin. Hindi sasang-ayon, makikisakay ang Diyos sa ating mga kasamaan at sa ating mga kasalanan. No, kaya nga po sabi ni Pastor Jeff, your offering to God shows your reverence for God. Kung ano yung handog mo sa Diyos, pinapakita lang nito ang iyong paggalang, takot, respeto, pananambahan sa Diyos. Kung ano yung handog mo sa Diyos. Itong sermon ko ngayon ay handog ko ho sa Diyos at handog ko ho sa inyo. Kaya pinapanalangin, niluluhod, no? At hinihiling na, Lord, turuan mo muna ako bago ako magturo sa iba. Korekin mo ako, rebukin mo ako, Lord, bago ko i-correct at i-rebuke ang salita mo sa mga kapatiran. Okay? Hindi ho madaling gumawa ho ng sermon. No? Hindi po dapat ako ang tagapagsalita nyo ngayon. Pero salamat din ho na nabigyan tayo ng pribilehyo ng Diyos na ituro po sa inyo ang Exodus chapter 8. Again, ano man ho yung offering natin, paano tayo magbigay ng tithes and offering, paano tayo gumamit ng ating panahon para paglingkod sa Panginoon, paano tayo sumasamba sa Panginoon, no, paano mo pinaglilingkuran ng asawa mo, mga anak, paano mo sinusunod ang iyong mga magulang. Lahat to ng ating offering sa Diyos ay nagpapakita rin ho ng sukat ng ating pananambahan, paggalang at takot sa Diyos. Sa ating teksto, sa ating talatang binasa po sa Genesis 4:7, sinasabi ng Diyos kay Cain, our worship and our sin run contrary with each other. No? Ang pananambahan sa Diyos, ang paggalang sa Diyos, kontra ho sa pamumuhay sa kasalanan. Ang pamumuhay sa kasalanan ay kontra ho sa ating pananambahan at paglilingkod sa Diyos. Kaya nga po sa Romans chapter 6 verse 12 to 14, ito po ang hamon ni Pablo. Let not sin therefore reign in your mortal body to make you obey its passions. Do not present your members to sin as instruments for unrighteousness, but present yourselves to God as those who have been brought from death to life, and your members to God as instruments for righteousness. Then Paul says, for sin will have no dominion over you. Ano yung paalala ng Panginoon kay Cain? Nais ng kasalanan na kumakatok sa pinto ng isipan mo at puso mo na ikaw ay pagharian. Kung sino po yung sinusunod ninyo, yun ang inyong amo. No, kung kanino kayo nagpapasakop, yun ang inyong Panginoon. At sinasabi ni Pablo na tayong na kay Kristo, ito po yung konteksto ng Roma Kapitulo 6, no? Na kung si Kristo ay namatay, we are identified with Him. Yung siya po'y muling nabuhay, we are also identified with Him. Yung siya po'y nag-glorify, we are also identified with Him. Sinasabi ko ni Pablo sa Roma Kapitulo 6, tayong na kay Kristo, namatay na tayo sa kasalanan, no? Namatay na tayo sa dating buhay natin at tayo po ngayon ay bagong nilalang na ng Panginoon. Our identification with Christ. Intindihan niyo po ako? Kaya kung tayo po'y namuhay sa pagmumura ng masamang salita o pangchichismis, pag tayo ho ay nasa Panginoon na, dating buhay ko yon, Lord, bigyan mo ko ng biyaya na pagsisihan o tapusin na ang paninirang puri sa iba o pagkasalita ng hindi tama. Okay? Kung tayo po'y nagnanakaw, pag tayo po'y kumukupit, Lord, bigyan mo ko ng biyaya para pagsisihan ko ito dahil tapos na ako doon at mabuhay lamang ako sa kaluwalhatian ng iyong pangalan. Intindihan niyo po ako? Kung dati hindi ka nagpapasakop sa asawa mo, tulungan mo ko, Lord,
na sumunod sa kalooban mo, magpasakop na may kasiyahan sa pagsunod sa iyong kalooban sa asawa ko. Okay? Anumang uri ng kasalanan ng pinamumuhay natin noon, tinatapos po natin, hinihiling po natin ang biyaya ng Diyos because ito po'y bahagi ng identification o pagkiisa ho natin, pakakaisa ho natin kay Kristo Jesus. Dahil ang Diyos po natin ay nag-iisang tunay na Diyos, kailangan po natin siyang paglingkuran at kailangan po natin siyang sambahin. No? At hindi lamang tuwing linggo. No? Ang pananambahan ho natin, ang paglilingkod natin sa Panginoon, ang lahat nating ginagawa, kumain man o uminom, gawin daw natin ang lahat ng bagay, no? Sa kanyang kaluwalhatian. Kung wala ho tayong masabing maganda, maigi hong tumahimik. Pananambahan po sa Diyos yan. No, kung wala ho tayong dapat puntahan, manatili po sa bahay. At magipagniig sa Diyos. Pananambahan ho yan. Kung paano mo inaasikaso ang iyong mga anak, ang iyong asawa, hinahanda ang hapagkainan, araw-araw, paglilingkod mo yan sa Panginoon. Naintindihan po natin? Kung paano ka magtrabaho, maghanap buhay sa workplace mo, paglilingkod mo yan sa Panginoon. Kung paano po ako nagwawali o nangangaral ang salita ng Diyos ngayon, ito po'y paglilingkod ko sa Panginoon. No? Nakatingin ho ang Diyos sa intensyon ng ating puso at laman ng ating isipan kung ang lahat ng bagay na ito ay kinikilala natin at paglilingkod natin sa Panginoon at ito po ay biyaya lamang ng Diyos. Amen ho ba? Biyaya lamang ho ng Diyos. No, yung asawa mong pinaglilingkuran mo, nakapaglilingkod ka sa asawa mo dahil biyaya ng Diyos. No, nakakapaglingkod ka sa mga anak mo dahil yan po'y biyaya ng Diyos. Ikaw po'y nakakapaghanap buhay sa kumpanyang pinagtatrabahuan mo dahil yan po'y biyaya ng Diyos. Nakakatayo ho tayo sa harapan para paglingkuran ng iba dahil ito po ay biyaya lamang ho ng Diyos. Kinikilala natin ang Diyos sa lahat sapagkat siya lamang pong nag-iisang tunay na Diyos. Pangalawa, because He is the one through God, He should be feared when disobeyed. Dahil siya po ang nag-iisang tunay na Diyos, dapat po siya po ay katakutan pag tayo po ay sumusuway. Tandaan ho natin kung paano pinalaan ng Diyos si Parao. Verse 2. Sabi niya, but if you refuse to let them go, behold, I will plague all your country with frogs. Ito na po yung pangalawang salot. Ano po yung unang salot? Ginawang dugo ng Diyos ang Nile River at ang lahat ng tubig sa buong Ehipto. Hindi o kulay dugo. Dugong literal ang ginawa ng Diyos. Ilang araw? Isang linggo. Pangalawang salot to, sabi ng Diyos, pag hindi ka sumunod na palayain ng aking bayan, pangalawang salot to, sabi ng Diyos, no? Uubusin ko ang lahat ng palaka sa buong mundo at papupuntahin ko dyan sa inyong bayang Ehipto. Sino po mga takot sa palaka? Pakitaas ang kamay. Sino pong kumakain ng palaka? Huwag na kayo magtaas ng kamay. Now, ang palakaho, na makinig po tayo, ang palakaho ay Diyos, isa sa mga Diyos ng Ehipsyo. Mamaya didiscuss ko po yan. Pero isipin nyo, hindi sumunod si Parao, ano ginawa ng Diyos? Lahat ng palaka sa Nile River at sa lahat ng mga ponds, sa lahat ng mga katubigan, dahil tapos na ho eh. Inayos na ng Diyos yung mga tubig uli sa Ehipto. Ayaw pa rin sumunod ni Parao. Yung kayabangan niya pa rin ang naghahari. Ganon ha? Nagdala ho ang Diyos ang salot ng palaka. Iniisip ko nga, hindi naman nila mapatay. Kasi Diyos nila yun. Diba? Diyos nila yun eh. No? Lalo siguro pag ang lumabas si Kermit the Frog. Hello! Di ba? Isipin nyo. No? Pagising mo sa umaga, may palaka
sa ulo ng asawa mo. Pinagtawanan mo yung asawa mo, may palaka. Pagtingin mo sa salamin, may palaka ka din. No? Naliligo ka, kukuha ka ng sabon. Kala mo sabon yung pinapahid mo, palaka. Sang lugar, sang mang sulok, may palaka. Ulitin ko, sino pong takot sa palaka? Pakitaas mong kamay. Diba? May palaka. Sa lahat ng lugar. No, sabi naman na ito mayayabang na magicians ni Pharaoh, kung ginawa yan ni Moses at Aaron, kaya din naming gawin. At pinahintulutan sila ng Diyos, naggumawa rin ng palaka. Biro nyo, ang laking problema na, patalino itong mga magicians ni Pharaoh, nagdagdag pa. Problema na nga, nagdagdag pa. Ganyan po ang mga taong mayabang. Hindi sila solusyon. Sila po ay problema. No, kala nila sa kanilang katalinuhan, sila ang solusyon. Pero sa kanilang katalinuhan, nagiging salot din po sila. Pakisabi nga sa iyong katabi, kapatid, salot ka ba? Diba? Kung ubod ka ng kayabangan at ubod ka ng kataasan, sasabihin ko sa iyo, salot ka. Tama? Ito pong nangyari. Kaya po sabi ng Bible, yung nakita ni Paraon, kaya rin pala ito ng mga magicians ko eh. Sabi ng Bible, tumigas ang puso ni Paraon. Verse 19, pangalawang babalaho ng Diyos kay Paraon. Verse 19, the magician said to Pharaoh, this is the finger of God. Pertaining sa ano po? Ikatlong salot. Ano po yung ikatlong salot? No? Lahat ng alikabok, ginawang nuts. No? Ano po yung nuts, pastor? Para po siyang pinakamalapit o sigurong resemblance, lamok. Pero hindi lang po ito ordinaryong lamok. Kumakagat po ito sa tao, kumakagat din po sa mga hayop, at bit-bit nila ang mga bacterias at mga viruses. Kaya nagdudulot ng ubod kate. At hindi lamang worse, pumapatayo sa buhay ng tao at sa buhay ng mga hayop. Okay? So sa patuloy na pagkamot mo ng mga kagat ng mga gnats, GNATS, no? Magkakaroon po ng infection. At habang kinakamot mo siya, dumadami po yung bakterya doon sa spot na kung saan ikaw ay kinagat ng gnats. Okay? Ang matindi ho nito, bihirang mapansin at bihira hong makita. No? At nagdudulot lamang ng bacterial infection. Now, take note. Lahat po nakikinig, magsabi na amen. Sabi ng mga magician si Pharaoh, kaya din namin yan! Walang nangyari. Hindi ho nila kinaya. Isa po sa mga salot na binigay ng Diyos ay itong bagay na ito. Na hindi nila ma-duplicate, hindi nila magawa. Ang conclusion lang nila, mahal na hari, this is the finger of God. Now, tanong, nagsisi ba ng kasalanan si Parao? Hindi. Pinaabot ng Diyos, verse 21, ang pang-apat na salot. Now, tingin sa akin lahat po. Ang salot ho ng Diyos ay isang paalala ho ng Diyos kay Parao na may tunay na Diyos at dapat siyang magpakumbaba. Mag-ingat ho tayo. Sapagkat ang Diyos ng Israel, ang Diyos sa pinag-uusapan natin ngayon, ang tanging nag-iisang tunay na Diyos, ay hindi nagbabago noon, ngayon at magpakailan paman. Siya pa rin ho ang Diyos na binabanggit sa ating pag-aaral sa Exodo Kapitulo 8, siya pa rin ang Diyos na nasa ating kalagitnaan ngayon. Minsan parang tayong si Parao, ang dami na hong red flags, ang dami na hong pinapakita ang Diyos, hindi tayo matuto. Hanggang hindi tayo natututo, hanggang di natin nakikita na ito ay daliri ng Diyos, ito'y kamay na ng Diyos, na pinarurusahan tayo, o kaya tayo po'y dinidisiplina, tayo po hinahayaan niya na makaranas tayo ng mga iba't ibang salot sa buhay natin,
pag di pa rin natin makita ho yun at magdalhin tayo sa pagsisisi sa kasalanan, magpapatuloy po ang salot sa buhay natin. Until we bow down to God and say, Lord, you are right, I am wrong. Lord, you are holy, I am a sinner. Forgive me, God. Forgive me, God. Verse 21, sabi niya, if you will not let my people go, behold, I will send swarms of flies and also on the ground on which they stand. Pang-apat na salot po, ano ho yun? Bangaw. Langaw, bangaw. Sino po ito? Inis sa langaw at bangaw. Pakitaas sa kamay. Yan, mag-ingat po kayo. Baka mamaya sobrang galit nyo sa bangaw. Nakita nyo sa mukha ng misis nyo, paluin nyo pala, nunal pala ni misis o yun. No, langaw at bangaw. Hindi po ito 5, 10 langaw o bangaw sa loob ng bahay. Sabi ng Biblia, pag sila po'y pumasok sa bawat tahanan, maging sa bawat kwarto, sabi ko ng Biblia, they go into swarms. Hukbong-hukbong bangaw. No? Hukbong-hukbong mga langaw. Okay? That's why verse 24 sabi doon, throughout the land of Egypt, the land was ruined by the swarm of flies. Isipin nyo lang ho. Diba? Isipin nyo lang ho, na napakaganda ho ng Egypt. Sila po ang pinakamayaman, pinakamaganda, napaka-intricate ng mga designs po ng kanilang mga gusali. Pinagmamalaki po nila ito sa buong mundo. Pero ngayon, ang itsura ho ng Egypt, madumi. Dahil po sa mga langaw at bangaw. Napakitiran niyo po yung katabi niya, baka nilalangaw ho. No? Kaya ang Egypt that time, napakadumi ho. Dahil bit-bit ho ng mga langaw at bangaw, ang dumi at kumakapit po sila sa mga walls, kumakapit din po sila sa buhay ng mga tao. Let me just go with this quickly. I might go in advance just for us to appreciate. No? Kasi po ang goal po ng Panginoon sa lahat ng salot, to know that there is no one like the Lord our God. Yung Diyos po ng Biblia. Huwag kang gagawa ng sarili mong Diyos. Naiintindihan naman ako ni Lord. Naunawaan naman ako ni Lord. Pero teka, yung dahilan mo ba o yung rason mo o yung justification mo na naiintindihan ka, naunawaan ka ni Lord, nakaayon ba sa salita ng Diyos? Nakaayon ba sa karakter ng Diyos, ng Biblia? Yun ang problema ho kay Parao. Ayaw kilalanin na may tunay at nag-iisang Diyos dahil tingin na rin sa kanyang sarili, siya'y Diyos. Tandaan ho natin, kung lagi ho nating nanaisin na maluwalhati katulad ng Diyos, isa lang ho ang trono para sa kaluwalhatian. At ang tronong yan ay para lamang sa Diyos at hindi para sa atin. Just quickly, lahat ho ng Diyos at Diyosa ng Ehipto, dinapaho ng Diyos. As in, lahat. Sa Nile River, 3 Diyos po. No, si Hapi, God of the Nile, si Osiris, na siya ho ang nagpapadaloy ng tubig sa Nile, at si Num, siya po ang bantay ng Nile, or siya po yung bantay ng mga isda o buhay sa Nile. Alam mo natin last Sunday, no, that God turned the water into blood. No? Ito po sa atin, yung mga palaka. Ang Diyos po ay si Heget. O isa po siyang Diyosa. No? Siya po ay Diyos ng pagdadalang tao. No? Na siya po'y babae, sexy, maganda, tapos meron pong ulo ng palaka. Malay nyo, ito ang nanay ng Ninja Turtles. No? Pinadapa rin ho ng tunay na Diyos, yung Diyos ng Ehipto, na si Seb. Si Seb ho ang Diyos ng mga lamok. No? Ang tawag po ay God of the desert. Ang lamok pa naman ang kulit, di ba? May makilala akong pangalang anak Seb, ang kukulit din, no? Parang lamok. Hindi naman lahat. Joke ko lang mo yun. No? Pinadapa ho ng Diyos, ang Diyos ng Israel na si Yuchit. No? Siya po ang Diyos ng mga langaw sa Ehipto. Ito po yung pinag-aaralan natin. No? Pinadapa ho ng Diyos, advance na po ito sa Exodus chapter 9, ang 3 Diyos din ho, pagdating sa epidemya ng mga animals, nangamatay po, ang lahat po ng mga farm animals sila. Si Hathor, siya po ang Diyosa na meron pong ulo
ng baka. Si Apis, siya po yung bull god na nag-symbolize po ng fertility. Si Nevis, siya po yung Diyos Diyos ni Apis, no? Ng isang lugar na tinatawag pong Helicopolis. Sa Exodus chapter 9, nagkaroon po ng boils, no? Pinadapaho ng Diyos si Sekhmet, ang Diyosa ng kapangyarihan laban sa mga skin disease. Si Suno, ang Diyos ng pestilence sa Ehipto. Pinadapa rin po ng Diyos, tunay na Diyos at nag-iisang Diyos, si Isis, ang Diyosa ng kagalingan. Pagdating po sa Exodus chapter 9, no, yung hail, no, 4 na Diyos ang pinadapaho ng Diyos ng Israel. No, yung Nut, yung Diyosa ng kalawakan, si Osiris, Diyos ng pagdadalang tao at Diyos din ng kasaganaan ng taniman. Si Seth, Diyos ng bagyo. At si Seth, yung may H, ay Diyos na nag-iingat ng kanilang mga taniman. Pinadapaho yan na nag-iisang tunay na Diyos. Pagdating po sa Exodus chapter 10, yung locust, 3 Diyos din ang pinadapaho ng Diyos, ng tunay na Diyos at nag-iisang Diyos. No? Yun nga po, si Nath, yung Diyos ng Diyosa ng kalawakan, si Osiris, Diyos po ng taniman, at si Seth muli, protector po ng crops. Pagdating po sa Exodus chapter 10, no, yung darkness, no, pinadapaho ng Diyos dito, ng tunay na Diyos, 1, 2, 3, 4, 5, 6 na Diyos at Diyosa ng Ehipsyo. Si Sun God, Re, no? At kasama rito si Hathor, na isa po sa mga Diyosa ng kaulapan. Ganon din ho, ang Exodus chapter 11, huli pong salot, ay pinadapa ng Diyos ang 4 na Diyos ng Ehipto. No? Yung death of the firstborn. Una po si Min, ang Diyos ng pagkakaroon ng maraming anak. Si Isis, ang Diyos na nag-iingat sa mga anak. No? Si Heget, ang Diyosa ng kapanganakan at pinadapaho ng Diyos ng Israel, ang pinagmamalakihong Diyos ni Parao, ang kanyang nag-iisang anak. Okay? Kita ho natin? Ang tanging layunin ng Diyos noon, magpasangga ngayon, to know that there is no one like the Lord our God. Wala hong katulad ang nag-iisa ho nating Diyos. Kaya huwag niyo siyang babaliwalain. Huwag niyong dededmahin ang kanyang mga paalala, ang kanyang mga warning sa atin lahat. Huwag niyong, don't play with God. Don't be a fool before God. Because the God of Moses and of Abraham, of Isaac and Jacob is the same God that we worship today. Kaya nga sa Proverbs chapter 1, verse 26 to 28, sa mga taong nagmamatigas sa Panginoon, sinasabihan ka na, mali yan, tigilan mo yan. Sinasabi ng Panginoon na hiwalayan mo na yan, tapusin mo na yan, pagsisiyan mo na yan, no? Tigilan mo na yan, pero nagmamatigas ka pa rin. Ayusin mo na yan, isuko mo na ang buhay mo sa akin, nagmamatigas ka pa rin. Ito po ang paalala ho ng Diyos na may lalang ng langit at lupa. Sabi niya, kung magmamatigas ka ng puso mo, sa harapan ko, sabi niya, I also will laugh at your calamity. I will mock when terror strikes you. When terror strikes you like a storm, and your calamity comes like a whirlwind, when distress and anguish come upon you, then they will call upon me, but I will not answer. They will seek me diligently, but will not find me. Isang nakakatakot na katotohanan. Isang nakakatakot na paalala sa mga nagmamatigas, nagmamalaki, nagyayabang sa Panginoon. Darating ang salot, darating ang problema, tatawag ka sa Kanya, hindi ka na pakikinggan. Dahil hindi mo siya pinakinggan bago pa lang dumating ang mga salot. Deuteronomy chapter 28, verse 15 to 17. If you have your Bibles, buksan niyo po doon. No?
Ano pong paalala ho ng Diyos sa bayan ng Israel? But if you will not obey the voice of the Lord your God, or be careful to do all His commandments and His statutes that I command you today, then all these curses shall come upon you and overtake you. Hindi lang darating sa iyo, no, lalampasan ka pa. Cursed shall you be in the city, and cursed shall you be in the field. Cursed shall be your basket and your kneading bowl. Cursed shall be the fruit of your womb and the fruit of your ground, the increase of your herds and the young of your flock. Cursed shall be when you come in, and cursed shall you be when you go out. The Lord will send on you curses, confusion, and frustration in all that you undertake to do, until you are destroyed and perish quickly on account of the evil of your deeds, because you have forsaken me. Sino kausap po ng Diyos? Israel. Ang pinili niyang bayan, hindi po ang hintil, hindi ang mga pagano. Ang kausap niya yung kanyang mga bayan. Now for further study, inoto lang po, Leviticus 26:14 to 16. Leviticus 26:14 to 16. Yan po ang Diyos ng Biblia. Mapagmahal pero banal. Mapagpatawad pero matuwid. No? Maunawain pero nagpaparusa ho sa mga taong nagmamatigas at nagyayabang sa kanyang harapan. Kaya nga po ginamit ho natin yung text po noong nakaraang linggo, Hebrews 10:31. Sabi ho ng konklusyon ho ng sumulat ng Hebreyo, it is a fearful thing to fall into the hands of the living God. Yan po ang kulang sa napakaraming churches ngayon. Hindi na po napapahayag ang kabanalan, ang katuwiran ng Diyos. Puro pag-ibig, puro pag-ibig, puro pag-ibig. Wala naman pong problema. Ang Diyos ay Diyos ang pag-ibig. Mahabagin, mapagbiyaya dahil kay Kristo Jesus sa kanyang anak. Pero sa kabalang bandaan, hindi na po nabibigyang diin. No? Ang kapangyarihan, kabanalan, katuwiran ng Diyos. Kaya maraming mga nagsasabing sila'y Kristiyano, pero hindi po namumuhay na may takot sa Diyos. Nakapapamuhay sa kamunduan, kalaswaan, kasalanan, chismis, paninirang puri, parang okay lang sa kanila, okay lang manood ng pornografiya, okay lang manira ng ibang tao, okay lang manlamang ng ibang tao, okay lang manloko ng ibang tao, kasi wala na ho tayong takot sa Diyos. Dahil hindi talaga natin kilala kung sino ang tunay na Diyos. Ulitin ko lang ho. Ang mga salot na ito, ang tanging intensyon ng Diyos ay ang katotohanan ito. To know that there is no one like the Lord our God. Pangatlo, because He is the one true God, matapos tayo, He will surely punish fake promises and repentance. He will surely punish fake promises and repentance. Dahil siya po ay nag-iisang tunay na Diyos, talaga hong parurusahan niya ang mga hindi makatotohanan ng mga pangako, lalo tigit ang pagsisisi ng kanilang kasalanan. Tingnan niyo po yung tatlong salot sa chapter 8. Una, salot ng mga palaka. Bakit to? Sabi doon sa verse 8, then Pharaoh called Moses and said, plead with the Lord to take away the frogs from me and my people, and I will let the people go to sacrifice the Lord. See? Dahil sa salot ng palaka, kinilala na ho ni Parao ang Diyos. Nalala niyo po yung unang pag-uusap nila? Sino ba yung Panginoon na yan? Hindi ko kilala yung Panginoon na yan. Nagpakilala ang Panginoon. Unang salot, ang lahat ng katubigan sa buong Ehipto naging dugo. Pangalawang salot, palaka. Maaring suot na yung kanyang crown, pero ang daming palaka na nandoon. Diba? Pag suot na ng brief, may gumagalaw sa palaka pala. Kala niya hawak na scepter, palaka pala na nagsama-sama. Isipin niyo yun. No, hindi mo kilala ang Panginoon. Ngayon, lumapit siya. Tinawag na si Moses Aaron, please, pakisabi naman sa Panginoon. No, tapusin na ito.
So nasa na yung yabang niya? Lahat ng mga mayabang mo, pakitaas ang kamay. Isa po ako doon. Minsan, pinahintulutan ng Diyos ang mga karamdaman, ang mga sakit, at ang mga problema, ang mga tatinding problema para kilalanin natin ang Panginoon. Tama o mali? Tama o mali, di ba? Yun eh. Yun lang naman ang gusto ng Diyos, makilala natin ang Panginoon. Tingin nyo, nagsisi? Si Parao? Sabi niya, sige na, pakiusapan niyo ako sa Panginoon. At hayaan ko ng palayain ng mga Israel at sila po ay manambahan sa kanilang Diyos. Paano natin malalaman na fake yung repentance mo? Hindi totoo yung pagsisisi mo ng kasalanan. Ito, fake repentance which focuses on relief from punishment. Humingi ka lang ng tawad sa Diyos, nagsisisi ka ng kasalanan mo sa Diyos dahil natatakot ka sa bunga ng iyong kasalanan. Alam mo na may Diyos. Alam mo na may bunga, may consequences, may resulta yung kasalanan mo. Kaya, Lord, patawarin mo ko. Pero ano po sabi ng verse 15? But when Pharaoh saw that there was a respite, yung parang, wala na mga palaka. Hello? Sinecheck na siguro yung mga damit niya, yung mga lugar, wala nang palaka. Anong sabi ng Bible? He hardened his heart and would not listen to them as the Lord had said. Maraming ganyan. Pag tinamaan ng quote-unquote salot sa buhay, Lord, sorry. Pag okay na ang lahat uli, balik sa kamunduhan. Balik sa kasalanan. Yung salot po ng mga lamok, pero hindi po talaga lamok, nuts, mas ba't hindi po sa lamok. No? Na ginawa rin ho ng mga, na hindi magawa ng mga magicians. No? Hindi mo magawa. Wala tayong nabasa sa Bible na sinabi ni Parao kay Moses, pakisabi naman sa Panginoon, no, tanggalin to. Di ba ho? Wala. Andun yung parusa ng Panginoon, pero sabi ho doon, nagmatigas pa rin ho, si Parao. Take note, fake repentance would not acknowledge the judgment of God. Di ba? Kitang-kita na. Pinapalo ka na ng Diyos, mabigat ang kamay ng Diyos sa buhay mo, pinarurusahan ka na ng Diyos, pero deadma ka lang. Ay, hindi to parusa ng Diyos. Nagkataon lang. Tandaan niyo ho, sa Diyos, walang nagkataon lang. Ang lahat ng kaganapan at pangyayari sa buhay nating lahat, may kapahintulutan at masasabi ko ho, kalooban ng Diyos. Ang dapat lang, makinig tayo. Magsisi tayo. Magpakumbaba tayo. Sabihin natin, Lord, anong tinuturo mo rito, Lord? Sa akin. No? Minsan pag may pangit na nangyayari sa atin, para tayong si Adan. Kasi itong asawa ko. Kasi itong anak ko. No? Kasi itong pastor ko. Kasi itong church leader namin. Hindi yun eh. Sa'yo yun eh. Kung ang may problema, yung pastor mo o yung leader ng church mo o yung asawa mo, dapat sila yung pinarusahan. Sila yung dumadanas ng quote-unquote salot. Eh bakit nasa iyo? Bakit nasa akin? Pero minsan nagmamatigas tayo. We're trying to justify everything just like Pharaoh. Verse 19, but Pharaoh's heart was hardened and he would not listen to them. Sino yung them? Yung mga magicians niya. Sinabi na sa kanya, mahal na hari, bossing. Tunay na Diyos na ito. Gawa ito ng Diyos ng Israel. Mag-advance na po ako ng konting pag-aaral. Kaya nga pag nagbasa tayo ng Exodus, may kita ho natin yung umalis na ho ang bayan ng Israel sa Ehipsyo. Sabi ho ng Biblia, may mga sumamang mga taga-Egypt. Pag-aaralan po natin yan. Nakita nila na itong mga Diyos nila walang nagawa at nakita din nila na ang tunay at nag-iisang Diyos ay ang Diyos ng Israel. Kaya sabi na ng mga ibang Egyptians, joy na kami sa inyo. And later on, titignan natin yung katotohanan na ito.
Pangatlong salot, o pang-apat na salot, pangatlong salot sa chapter 8. Verse 25 to 28, swarm of flies. Bakit ito nakakadiri ang langaw? Kasi madalas ang langaw nakikita natin nasa ibabaw ng para medyo social, urna. Tapos dadapo sa pagkain, baso, dadapo sa pisngi ng misis mo, di mo nakita umalis, same spot kung saan dumapo yung langaw. Di ba? Kasi siguro bago mo halikan ng asawa mo, alkolin mo muna yung mukha. Bakit ito sa mga langaw na ito, ano pong response ni Pharaoh? Kala mo nagsisi rin uli. Then Pharaoh called Moses, verse 25 to 28, and Aaron said, go sacrifice to your God within the land. No? Sa ano lang sa Ehipto lang, perimeter ng Egypt. But Moses said, it would not be right to do so. For the offerings we shall sacrifice to the Lord our God are an abomination to the Egyptians. Kasi po, yung iahandog nila ay baka. Ano yung baka? Diyos nila. Diba? Sabi, it is an abomination to the Egyptians. If we sacrifice offerings abominable to the Egyptians before their eyes, will they not stone us? We must go 3 days' journey into the wilderness and sacrifice to the Lord our God as He tells us. Sabi ni Pharaoh, so Pharaoh said, I will let you go to sacrifice to the Lord your God in the wilderness. Tignan niyo po, hindi kayong lahat. Only, you must not go very far away. Plead for me. Sabi ni Moses, kailan mong gustong mawala itong mga langaw na ito? Ang sagot ni Pharaoh, bukas. Diba? Kita mo yung yabang niya? Kaya ko patong tiisin, Lord. Kung ikaw naghihirap, ipapabukas mo ba? Now na. Di ba kung talaga may paghisisi, now na. Ngayon na. Yabang pa rin Bukas na lang. Kaya sabi ni Moses, okay, sinabi mo yan, hindi go. Bukas. Go. Remember this, fake repentance has self-serving conditions. Ang mga hindi totoong pagsisisi ng kasalanan, may condition. Okay? Lord, bibitawan ko ng pagdodroga, pinagsisihan ko ng droga. Pero Lord, paminsan-minsan, hayaan mo na ako magmariwana. Yan. Hindi naman siya bulord Weeds. Lord, titigilan ko na ang paglalasing. Pero hayaan mo naman akong uminom. Paminsan-minsan. Tandaan natin, nagsimula sa patikim-tikim. Lord, pinag-isiyan ko na ang maling relasyon ko sa taong ito. Pero Lord, for the last time, hayaan mo muna magsama kami. Whole day. Alam mong mali, alam mong kasalanan, alam mo din nilulugod ng Diyos sa karelasyon mo, pero may kondisyon ka, Lord. Bibitawan ko to, Lord, kung sasagutin mo ang prayer ko ng US, Canadian, or Australian visa. Laging may kondisyon. Di ba? But entitled ka ba? Sa biyaya at pagpapala ng Diyos. We're not. Don't play with God. Don't take His commands lightly. Pag sinabi ng Diyos, bawal, bawal. Pag sinabi ng Diyos, kasalanan, kasalanan. Pag sinabi ng Diyos, parurusahan kita sa iyong pagsusuway sa akin. Ganun si Parao Sige, papayagan ko. Pero Egypt lang within Egypt. Huwag kayong lalayo. No? Sabi niya, sige, pahig na ako, wala sa Egypt, pero sa wilderness, sa ilang na lugar, pero huwag masyadong malayo, Ganun lagi ang kaaway. Minsan kala mo, malaya ka na doon sa kasalanan, sa kainaan mo. No? Pinagtitripan ka lang ng kaaway. Lord, 3 buwan na akong hindi nagchichismis. 3 buwan na, Lord. Yes! Pero
Isang araw, hindi ka nakapagbantay, may dumating na kapatiran, "Hoy sis, alam mo pa ang bagong latest?" Mga bago na latest pa. Mga bagong latest chismis sa church. Hindi ka nakatiis. Kasi kala mo 3 buwan, okay na. Ano yon? Bagsak ka uli. Are you getting the point? Fake repentance has self-serving conditions. Kaya ano po nangyari? No, wala na po yung mga langaw. Verse 32, "But Pharaoh hardened his heart this time also," yung pong sinabi ng Bible, "and did not let the people go." Tigas talaga ni Pharaoh. I'll close with this. So fake repentance focuses on relief from punishment. Fake repentance would not acknowledge the judgment of God. Fake repentance has self-serving condition. Totoo lang ho, hindi gusto ho ng Diyos na ipagtapat natin ang ating kasalanan lamang sa Kanya. Ang gusto ng Diyos, pagsisihan mo ang iyong kasalanan, isuko mo ang buhay mo sa Kanya. Fake repentance, sabi doon, no change, no remorse, justifying your error, repeating your error, looking for others to side with you in your error, blaming the one you hurt. At paalala po, Proverbs 28:13, "He that covereth his sin shall not prosper." Pag lagi mo pinagtatakpan ang mga kamalian mo, mga kasalanan mo, gina-justify mo ang iyong kasalanan, sabi mo ng Biblia, God will not prosper you. God will not bless you. "But whoso confesseth and forsaketh them shall have mercy." So what do you want? God's judgment or God's mercy? Pero ano pong sinabi ng Diyos? Going back to Exodus chapter 8, anong sinabi ng Diyos kay Parao? Sabi na, verse 22, "But on that day, I will set apart the land of Goshen where my people dwell." Let's all say people, my people. See? Sa Goshen, iingatan ko yung aking bayan. "So that no swarms of flies shall be there, that you may know that I am the Lord in the midst of the earth." Siguro sabi ng mga Israelita, no? Han, no? Kahit merong ano rito, tuyo, pakwan, at mga pagkain, ba't walang langaw? Sayang naman yung binili nating baygon. Walang langaw, oh. Ilang araw na. Hindi nila alam, nilalangaw ang Ehipto. Okay? Pero sila, walang kalangaw-langaw. Pakisabi nga sa inyo kapatid. Sige, sabihin na kapatid. Nilalangaw ka ba? Parang siya, ba't yung buhay ko parang nilalangaw? Pati yung buhay ng ibang Kristiyano, hindi nilalangaw. Huwag mo tingnan yung ibang Kristiyano. Tingnan mo yung buhay mo. Ba't pa ako parang nilalangaw? Diba? Baka meron ka kailangan pagsisiyan ng yung mga kasalanan. Pagsisiyan, no? Sabi niya, "Where my people dwell, so that no swarms of flies shall be there, that you may know." Again, "that you may know that I am the Lord in the midst of the earth." Tingin sa akin lahat po. Sabi ko dito ng Panginoon, that you may know that I am the Lord in the midst of the earth. Hindi po midst of Egypt or midst of Israel, but midst of the earth. Sapat lahat ng gods and goddesses ng Egypt, yun po ay gods and goddesses of the earth. Sabi ng Panginoon, yung mga Diyos at Diyosa nyo, di totoo yan. Ako lang ang tanging Panginoon. The word Lord there in the Hebrew language means creator, lumalang, sustainer, no? Ang nagbibigay buhay, no? He is a creator, sustainer of all things. I am the Lord, the owner of all things in the midst of the earth. Sabi niya, ito maganda. "Thus, I will put a division between my people and your people. Tomorrow, this sign shall happen." Paghihiwalayin ko yung bayan ko at bayan mo. Mga anak ko at mga anak mo. Paghihiwalayin ko. Okay? Open your Bible please to Matthew 13.
24 to 30. Dito tayo magtatapos po. Matthew 13, 24 to 30. If you are there, please say amen. He put another parable before them, saying, the kingdom of heaven may be compared to a man who sowed good seed in his field. But while his men were sleeping, his enemy came and sowed weeds among the wheat and went away. So when the plants came up and bore grain, then the weeds appeared also. And the servants of the master of the house came and said to him, Master, did you not sow good seed in your field? How then does it have weeds? He said to them, An enemy has done this. So the servants said to him, Then do you want us to go and gather them? But he said, No, lest in gathering the weeds, you root up the wheat along with them. Let both grow together until the harvest. And at harvest time, I will tell the reapers, gather the weeds first and bind them in bundles to be burned, but gather the wheat into my barn. Kwento ng Panginoong Jesus. Naghasik ng magandang binhi ng trigo. Pero habang lumalaki yung trigo at aanihin na, sabay na lumaki ng trigo, lumaki ang mga damo. At sa farming, alam mo natin, yung mga ugat nila nag-intertwined na. Ani na ho. Kaya sabi nila, Amo, anong gagawin natin? No? Bubunutin ba namin ang lahat ng damo? Sabi ng amo, pag binunot yung damo, dahil intertwined na ho yung mga ugat ng trigo, maaring sumama yung trigo. Sabi ng Panginoon, hayaan natin silang magsama-sama, hayaan natin silang lumago. Pero pagdating ng pag-aani, pagdating ng Judgment Day, sabi ng Panginoon, ihiwalay mo ang mga damo na mukhang trigo. Pagsamasamahin sila at sunugin. Tingnan niyo po yung mukha ng katabi niyo. Damo ba yan o trigo? Ano? Pastor Jeff, paano ko malalaman na ako ay trigo at hindi damo? Ito lang ho yan. Kasi na-identify ng mga servants na kung ano yung damo na bubunutin sana nila at ano yung mga trigo. Makinig po kayo, napakalaga po nito. Pareho po itsura niyan habang lumalaki. Pag malaki na ho sila, saan po ang pagkakaiba? Ang damo, tuwid ang tayo. Ang trigo, dahil may trigong binhi, may bunga, habang lumalaki, nagbabow down. Ano bang tagal ng bow down? Tumutungo. Salamat po. Tumutungo. Okay? Ang mga totoong Kristiyano, marunong magpakumbaba. Marunong sumamba sa Diyos. Tumutungo para sumamba sa Diyos. Tumutungo para magpakumbaba. Tumutungo. Umaamin ng pagkakamali, pagkakasala. Tumutungo para sa kapayapaan. Ang mga damo, matigas, tuwid, mataas, chin up, puspos ng kayabangan, puspos ng kataasan. Hintayin mo ang araw ng paghuhusga ng Diyos. Ito po ang Diyos ng Biblia. Ang nakakaalam ng tunay na kalooban ng bawat isa. Alam din ng Diyos kung sino talaga ang kanyang bayan, kanyang iniingatan. Pero yung kanyang mga hindi bayan, ang salot ng kasamaan at kasalanan, pinag-aharian po sila. Ang magandang balita ho rito,
Hindi ho tayo bayan ng Diyos. Tayo po ay kaaway ng Diyos. Tayo po'y makasalanan sa kanyang harapan. At nagkatawang tao po, ang anak ng Diyos sa Jesus, inahandog po ng Diyos Ama ang kanyang anak upang tayo na dating malayo sa Diyos ay maging malapit sa Kanya. Tayo na dating kaaway ng Diyos ay maging anak ng Diyos. At lahat po yan nangyari lamang dahil sa Kanyang pagpili sa atin bago palang lalangin ang buong sanlilikha at naisa katuparan na tayo po'y maging anak ng Diyos dahil lamang sa ginawa ni Kristo Jesus sa krus ng Kalbaryo at sa kapangyarihan ng kanyang muling pagkabuhay. Amen? Pinatawad tayo ng Diyos sa ating mga kasalanan. Ang salot na dapat sa atin, pinasan ng Diyos Ama sa kanyang anak. At sumagaw si Jesus, tapos na. Bayad na. Binayaran na ni Jesus. Siya naging pambayad sa ating mga kasalanan sa Diyos Ama na ating sinasamba. Amen? Pakisabi po sa inyong katabi, kapatid, hindi ka salot. Anak ka ng Diyos. Amen? Dahil lamang kay Jesus. Dahil lamang sa ginawa ni Jesus. Manalangin po tayo. Maraming salamat po, Panginoon. Dalhin niyo kami sa kababaang loob ng aming mga puso sa iyong harapan. Karapat-dapat kami, Panginoon, parusahan, maranasan ang salot ng kasalanan at sumpa ng kasalanan. Pero salamat po, pinili mo kaming kahabagan. Iligtas, biyayaan ng iyong anak na si Kristo Jesus. Hindi man kami karapat-dapat, O Diyos, pero pinili mo kami bago pa lang lalangin ang buong sanlilikha. Inampun mo kami bilang iyong mga anak. Pinatawad mo kami sa bawat paggising namin sa bawat umaga at pagtulog namin sa gabi. Nararanasan namin ang patuloy mong biyaya at kaabagan sa buhay namin. Kung meron mang mga salot na pinahintulutan ka sa buhay namin, ito po yung mga disiplina at palo mo para kami paalalahanan na may tunay at nag-iisang Diyos na dapat naming kilalanin sa lahat ng aspeto, oras, bahagi ng buhay namin. Na huwag kami maging katulad ni Parao na magmatigas kung kami po ay yung pinapalalahanan, na huwag kaming magyabang kung kami po ay dinadala mo sa pagsisisi ng kasalanan, na huwag kaming magkaroon ng hindi totoong pagsisisi ng kasalanan sa mga panahon na kami tinutuwid mo, inaabot mo, pinapalo mo, para kami bumalik muli sa iyong kawan. O Panginoon, patawarin mo kami sa katigasan ng aming puso. Patawarin mo kami, Lord, sa aming kayabangan. Patawarin mo kami, O Diyos, sa lahat ng mga justification namin. Bigyan niyo kami ng pusong mapagkumbaba, pusong nagsisisi ng kasalanan, umaamin na, yes, Lord, mali itong relasyon na ito. Yes, Lord, mali itong gawi na ito. Yes, Lord, mali itong mga ambisyon na ito. Mali ito, Panginoon, sa iyong harapan. At dalhin tayo ng Diyos, Espiritu Santo, sa pagsisisi ng mga bagay na ito. Dalahin ko, mga minamahal kong kapatid sa Panginoon, tayong lahat, makilala natin na siya lamang ang tunay at nag-iisang Diyos. Banal, matuwid, makapangyarihan, marunong, alam ang lahat. Pero sa likod ng mga kamangha-manghang at nakakatakot na katauhan ng Diyos, siya rin po'y mahabagin, mapagpatawad sa lahat ng magsisisi at aamin ng kanilang kalikuan at kasamaan.
Maraming salamat po. Posible po ang kapatawaran at buhay na walang hanggan dahil sa pagsunod ng iyong anak na si Jesus na siya ang maging handog para sa aming kapatawaran at kaligtasan. Purihin at luwalhatiin ka, Ama, sa pangalan ni Jesus. Amen at amen. Palakpakan natin ang Panginoon. Praise God.